Gaya ng ibang mga estudyante, nangangarap din ako makaahon sa hirap. Nag-aaral ng maayos, nagtsatsaga, at patuloy na nagsusumikap upang maabot ang aking mga pangarap. Nakakalungkot mang tignan sa mga panahong kami ay kinakapos, pero patuloy pa rin ako lumalaban upang makaraos. Nagpapatuloy pa rin sumabay sa mga agos. Marami akong gustong makamit sa buhay. Isa na doon na matulungan ng aking pamilya at makapagpatayo ng sariling bahay. Magtayo ng negosyo. Higit sa lahat, magkaroon ng komportableng buhay. Ako si Jam. Bata pa lang ako. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran. Simula kasi bata pa ako, ganitong paligid na ang aking kinalakihan. May mga taong pumupunta dito na hindi naman namin kilala. Hindi pamilyar ang kanilang mga itsura. Tapos, maya-maya, malalaman mo na lang sa gilid, nag-aabutan na pala ng pinagbabawal na droga. Ang klase lang naman ng tao ang pumupunta dito sa aming lugar. Mga bumibili ng droga, pulis, at naglalabas ng bangkay pag may napatay. Kaya dahil dito, nangarap talaga ako makaalis at makapagpatayo ng sariling bahay. Pero sa hirap ng buhay, parang napaka-imposible. Pakiramdam ko nga sa araw-araw, survive na lang kami ni ate para mabuhay. Puno ng mga problema. At kung minsan, papasok ng eskwela nang walang kapera-pera. Meron akong kaibigan. Ang pangalan niya ay Ian. Kung minsan, siya ang aking nilalapitan pag walang-wala na talaga mapagkunan. Ako naman kanyang tinutulungan. Hindi nga lang sa magandang paraan. Alam kong mali pero sumasabak pa rin ako. Hindi ko naman kasi matitiis na makita si ate na nahihirapan. At isa pa, ang hirap din matulog kinagabihan pag kumakalamang tiyan. Sa kalakaran na aking kinalakihan, mabilis ang pagkita ng pera. At bukod sa pagbebenta, natuto na din akong gumamit ng droga. Pakiramdam ko noon, kahit paano natatakasan ko ang problema. Pagkatapos noon, yun ang huling araw na nakita ko si Ian. Pagalis ko ng kanyang tahanan, meron palang lalaki na patago siyang pinagmamasdan. Sabi ng mga nakakita, sa pilitan daw pumasok yung lalaki sa bahay. Hindi nagawang tumulong ng mga kapitbahay dahil natatakot silang madamay. Tapos noon, si Ian ay natagpuang patay. Narinig din daw nila ang sigawan bago patayin si Ian. Tinatanong kung saan ba matatagpuan ang nagngangalang Jam. Pagkarinig ko ng balita, ako ay labis na nabahala. Kaya ilang araw din akong nagtago sa malayo upang mapanatiling ligtas.
Pero sa huli, wala pa rin akong takas. Pag ang dating hinahanap mo, siya na ang kusang naghahanap sa'yo. Walang ibang tumakbo sa isip ko nun, kundi takbo, 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 at takbo. Dahil alam ko, pag naabutan niya ako, iyon na ang magiging katapusan ko. Sa aking pagtakbo ay naisip ko bigla ang mga bagay-bagay na kung maibabalik ko lang ang oras, mas pipiliin at gugustuhin ko na lang tumahak ng panibagong landas. Landas na mag-iiwas sa hinaharap ko ngayon. Mas pipiliin ko na lang umiwas at hindi na susubok pa.